Kamusta mga ka-novel, ang title ng kwentong ito ay ang asawa kong tinitingala ng lahat. Dahil sa limitado ang mga bawat episode sa kasalukuyang mga novel application, gumawa ako ng advanced chapter na hango sa original Chinese raw version para patuloy natin masubaybayan ang kwento. Inayos ko lahat ng pangalan ng characters, lugar, kagamitan, abilidad, pangkat o grupo sa orihinal natin na kasanayan ng mga pangalan. Pinanatili ko malinaw ang bawat mga konteksto, upang maintindihan nyo ng mabuti ang kwento. Don't forget mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa susunod na bagong kabanata. Salamat po sa inyong suporta. Kabanata 3111. Sa oras na ito, nakaupo si Chester at hindi mapigil ang huminga ng malalim, ang kanyang kalooban ay napakasalimuot. Sa nagdaang ilang araw, sinusubukan ni Chester na tanggalin ang kedena ng bakal, ngunit siya ay masyadong mahina at nabigo. Galit na galit si Chester, at ang hindi niya maipaliwanag na nabalisa ay ang kontrata ng kaluluwa sa pagitan niya at ni Pluto na tila nangyari. Sa oras na ito, hindi alam ni Chester na maraming mga bagay ang nangyari sa nagdaang ilang araw. Nilamon ni Donahue ang kapangyarihan ni Pluto at pinalitan siya bilang bagong hari ng Underworld. Siya. Nang si Chester ay madilim at nalulumbay, sa sandaling ito, narinig ko ang isang tunog ng mga yabag ng paa sa labas, napakagaan. Kaagad pagkatapos, ang pinto ng piitan ay itinulak, at ang isang figure ay lumakad papasok. Ang bisita ay tila isang mata ng daga na ulo ng Roe, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng tuso. Ito ang pinagkakatiwalaan ni Whitehorse na si Lester. Pagkakita kay Lester, lihim na nakasimangot si Chester. Palace Master Wilson. Nang makarating siya sa harap, pinisil ni Lester ang isang ngiti at nasiyahan, "Ano ang pakiramdam mo pagkatapos na nandito ka ng ilang araw?" Sumagot si Chester. "Kung pupunta ka sa akin na magbiro, alam mo mabibigo ka lang. Matapos isara sa loob ng 10 at kalahating buwan, hindi maaaring mamatay." Si Whitehorse ay malas at kasuklam-suklam, at si Lester ang kanyang alagad, natural na hindi magkakaroon ng magandang mukha si Chester. Napahiya si Lester nang makita ang ugali ni Chester, ngunit tumawa pa rin siya at sinabing, "Palace Master Chester, huwag kang malayo, narito ang mga nasasakupan mo upang alagaan ka." Nang sinasabi ito, mukhang seryoso si Lester, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap sa tuso. Ang Lester na ito ay likas din na tuso. Walang balita tungkol kay Whitehorse sa loob ng ilang araw, at bigla siyang nawala, at nais niyang hanapin si Chester para sa ilang benepisyo. "May pakialam sa akin." Narinig ito, hindi mapigilan ni Chester na mapangot siya. "Ano ang sadya mo sakin dito? Pag-usapan natin, ano ang sinabi sa iyo ni Whitehorse na gagawin mo sa akin?" Palace Master Wilson. Nagmamadaling sinabi ni Lester, "Hindi si Whitehorse ang nagpadala sa akin dito, ngunit pumunta ako sa iyo ng mag-isa. Pinag-uusapan ito, kinuha ng Whitehorse ang posisyon ng Lord of the Palace at ikinulong ka. Ito ay isang kumpletong krimen. Matagal na hindi makatiis ang mga nasasakupan. Sa pagkakataong ito ay nakipagsapalaran ako at binalak na iwanang mag-isa." "Talaga?" Tiningnan ni Chester si Lester pataas at pababa, at mahinang sinabi. "Natatakot ako na hindi ito ganoon ka-simple, tama ba?" Maingat na naisip ni Chester, at sa isang tingin, nakikita niya na may ibang plano si Lester. Hehe. Ngumiti si Lester at nagmuni-muni. Talagang inisip ng master ng palasyo ang pag-iingat. "Tama, ang mga nasasakupan ay kumuha ng isang malaking panganib, syempre, may kondisyon, basta ipasa mo sa akin ang pamamaraan ng paglilipat ng spiritual na enerhiya sa akin, hahayaan kong pakawalan kita, ano sa tingin mo?" Oo, ang layunin ni Lester ay upang makuha ang pamamaraan ng paglilipat ng banal na spiritual na enerhiya. Dapat mong malaman na ang paglilipat ng spiritual na enerhiya ay ang lihim na libro ng Changsheng Palace. Ang master ng palasyo lamang ang maaaring magsanay nito. Matagal nang hinahangad ito ni Lester. Noon 10 taon na nakalipas, isinagawa ito ng unang sect master ng Eternal Life Palace. Nang bago siya namatay, iniligtas siya ni Dax, ngunit dahil sa matinding pinsala, isinagawa niya ang banal ng paglilipat ng spiritual na enerhiya kay Dax.
Narinig ito, biglang sumimangot si Chester at tumawa ng malakas, haha. Masyadong tamad na kalokohan, ikaw ay isang walang kahihiyan na kontrabida, nais din ng Palace of Eternal Youth na ang bayan ay magpadala ng kanyang mga lihim ng mabilis, hindi ko pinapayagan ang maruming hangarin. Isang pangungusap masidhing, at ganap na walang awa. Ha! Ang mukha ni Lester ay biglang nagbago, sobrang pangit, at sabay na inis sa galit. Damn it! Sa susunod na segundo, malungkot ang mukha ni Lester at nahayag ang kanyang tunay na hangarin. Inilabas niya ang kanyang punyal at idinikit sa puso ni Chester. Masama niyang sinabi. Hindi ko alam kung paano itaguyod, Chester, sa palagay mo ikaw pa rin ang Panginoon ng palasyo ng mahabang buhay. Ngayon ay isa lamang ito. Ikaw ay isang bilanggo na lamang, at mabilis na ibigay ang lihim na libro, kung hindi man, hahayaan kitang mamatay ng walang bahid ng awa. Gayunpaman, hindi nagulat si Chester, ngunit tinitigan siya ng malamig, na may paghamak sa kanyang mga mata. Naghahanap ng kamatayan. Ang paningin ni Chester ay ganap na nagalit kay Lester, at sa isang pag-iyak, ang punyal ay matinding sinaksak. Nang makitang tumusok ang punyal sa kanyang puso, ang mga kamay at paa ni Chester ay nakatali ng mga tanikalang bakal, na hindi makalaban, kaya't binilisan niya ang kanyang katawan. Wow! Sa susunod na segundo, nakarinig ako ng isang malulutong na tunog, at pagkatapos ay naputol ang mga tanikalang bakal sa kamay ni Chester. Kabanata 3112. Ha! Nang makita na ang tanikalang bakal sa kamay ni Chester ay hindi sinasadyang nasira, nagulat ang katawan ni Lester, at agad siyang natigilan. Walang ulirang kontrabida. Sa sandaling ito, galit na sigaw ni Chester, biglang itinaas ang kanang kamay at hinampas ng palad si Lester. Matapos makulong ng napakaraming araw, si Chester ay labis na mahina, ngunit ginawa niya ang kanyang makakaya sa palad na ito. Boom! Si Lester ay hindi nakapag-react at walang oras upang umiwas. Ang buong tao ay sumigaw at lumipad ng direkta, lumilipad ng isang buong 10 metro ang layo, at sa wakas ay natumbok ang pader sa pasukan ng yungib bago lamusong ng mahina. Pof! Sa oras ng paglanding, si Lester ay nagbuga ng isang dugo, at nawala ang hininga. Hindi niya inaasahan na mamatay bago siya makipagsapalaran upang maangkin ang mga benepisyo mula kay Chester, ngunit naging siya ay tol-unan at namatay sa huli. Pinatay niya si Lester gamit ang isang palad, at ang natitirang panloob na lakas ng Chester ay halos naubos. Pagod na siya, walang sinayang na oras at umupo doon naka-cross-leg upang makabawi. Mag-click. Matapos magpahinga sandali, dahan-daang tumayo si Chester, kinuha ang punyal na nahulog sa lupa, at pinutol ang tanikala ng bakal sa kanyang mga paa. Pagkatapos maghanda na umalis sa kuwebo. Boom! Ngunit sa sandaling ito, nakita ko ang isang dagandong mula sa pasukan ng yungib. Bumagsak ang putik at grabo. Biglang gumuho ang buong kuweba, at biglang natabunan ang pasukan. Malinaw na ang desyerto na ito ay matagal na ring naiwan. Ngayon lang, napailing si Lester ng isang palad at tinamaan ang pasukan, dahilan upang gumuho ito. Damn it! Nang makita ang eksenang ito, si Chester ay natakot, at nais niyang umiyak ng walang luha. Na-trap ako. Akala ko maaari kong kunin ang pagkakataon upang makatakas, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay ganap na nasa desperasyon. Ito na ba ang tadhana ko? Sa sandaling ito, si Chester ay puno ng Cap-A-Ton, umatras ng ilang mga hakbang, at sumandal sa pader ng bato, pakiramdam ng sobrang sama. At sa sandaling ito lamang, narinig ko ang isang piraso ng rubble na dumulas sa pader na bato sa likuran ko, na inilalantad ang isang butas na kasing laki ng kamao. Natigilan si Chester, walang katiyakan, malinaw na naramdaman niya na mula sa pasukan ng yungib, may mahinang paghihip ng hangin, na naglalantad ng kaunting malamig na hangin. Kakaibang pangyayari, may sekreto ba sa inabando ng kuweba na ito? Sa pag-iisip tungkol dito, kaagad na naglupasay si Chester, na may isang punyal sa kanyang kamay, at sinimulang hukayin ang butas. Sa maikling panahon, ang butas ay lumalaki na lumalaki. Wow! Sa sandaling ito, nagulat si Chester nang makita ang sitwasyon sa loob ganap na natigilan. Nakita kong sunod-sunod ang pagbaba ng mga hakbang. Hindi ito natural na kuwebo, ngunit isang lihim na daan.
Nakita ni Chester na ang mga dingding na bato sa magkabilang panig ay may nakaukit ng mga primitive pattern, na halatang luma na. Sa pagtataka, direktang lumakad si Chester. Nang siya ay naglalakad pababa, mas nagulat si Chester. Ang mga hakbang sa harapan ko ay hindi makita ang katapusan o kung gaano katagal ang mga ito. Hindi lamang iyon, ngunit sa malamig at malamig na kapaligiran, mayroon ding isang mahinang pakiramdam ng pagpatay. Gas! Wow! Hindi ko alam kung gaano katagal. Sa wakas naabot ni Chester ang dulo ng mga hagdan ng bato. Ganap na natigilan si Chester sa eksenang nasa harapan niya. Kabanata 3113. Ay ipinakita sa harap mo, ay isang malaki at malawak na puwang. At sa paligid ng mga ito, mayroong isang itim na hukbo na maayos na nakapila, isang pulutong ng daan-daang libo, ang lahat ng pulang dugo na itim na nakasuot, may hawak na isang itim na bakal na mahabang espada, nakamamatay na figure. Ito. Paano magkakaroon ng isang malaking hukbo sa ilalim ng lupa sa lihim na kalsadang ito? Nagulat tuluyan ng nabigla. Di nagtagal, nag-react si Chester at nalamang may mali. Nakita ko ang hukbo sa harapan ko. Ang mga sundalo na nakasakay sa mga itim na kabayo. Maayos na nakaayos ngunit hindi pa rin gumagalaw tulad ng mga eskultura. Ang bawat sundalo ay napakahusay, ngunit ang kanyang mukha ay isang patay na kulay abo, halatang patay na. Matapos ang mahabang panahon, ngunit ang katawan ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkabulok, tila maaaring mabuhay siya anumang oras. Sa harap ng hukbo na ito, mayroong isang malaking platform ng bato kung saan nakalagay ang isang simbolo ng tigre at isang dami ng mga teksto. Nagtataka si Chester sa paglalakad, inilalahad ang teksto, binabasa ang salita sa bawat salita. Ang pangalan ko ay Sima Yunfei, General Do Zhou Zuanjia. Danjo. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Chester ang pagbuzz ng utak. Pamilyar si Chester sa mga sinaunang libro at minsan ay nabasa ang isang makasaysayang dokumento sa Southern Cloud Continent. Malinaw na naaalala niya na bago ang kasalukuyang pamilya ng imperyo ng South Cloud, mayroong isang dinastiyang Danjo, na namuno sa Timog Cloud Continent sa loob ng halos 1,000 taon. Sa oras na iyon, ang Danjo Dynasty ang dinastiyang dating nagtatag ng isang misteryosong nakabaluti na kabayo, na tinatawag na Blood Buddha. Ang dugong Buddha na ito ay matapang at hindi magagapi, at ang pinuno ng dugong Buddha ay tinawag na Admiral. Nang maglaon, bumagsak ang dinastiyang Danjo, at ang madugong hukbo ng Buddha na misteryosong nawala din. Maaring ang hukbo sa harap mo ay ang Blood Buddha. Nabigla, tumingin si Chester sa isang lumang diary at patuloy na nagbasa. Kamakailan, narinig ko ang paghihimagsik ng Long. Pinangunahan ko ang lahat ng mga heneral na magmadali upang suportahan ang kabisera ng imperyo sa hangganan. Nang nalaman ko na habang nagpapahinga sa daan, ako ay tinago ng mga spiya ng Long sa hukbo. Matapos na malason, wala sa 180,000 na sundalo ang nakaligtas, at hindi ako tumingin sa aking mga mata. Matapos ang mga rebelde ng Long ay sinakop ang trono, upang maiwasan ang iskandalo, inilibing ko ang lahat ng aking 180,000 sundalo sa lupa. Ako at ang mga sundalo, nabigo na bayaran ang biyaya ng emperador, namatay sa galit, namatay sa mga hinaing, at naghintay lamang ng 1 araw upang makita muli ang araw. Ano? Pagkatapos niyang mabasa ang diary, nanginginig ang puso ni Chester, at mahirap na huminahon ng mahabang panahon. Hindi nakakagulat na may ilang mga sinaunang libro tungkol sa Zuanjia Iron Agent sa mga libro sa kasaysayan. Ito ay lumabas na kapag ang Danjo Dynasty ay nawasak, ang mga sundalo ng Blood Buddha ay nalason ng mga spiya ng kaaway gamit ang kasuklam-suklam na paraan, at pagkatapos lahat sila ay inilibing. At ang 180,000 sundalo ng Blood Buddha na ito ay namatay dahil sa galit, at ang kanilang mga kaluluwa ay nagpatuloy pagkatapos ng kamatayan, na humantong sa bangkay na hindi nabubulok sa libu-libong taon. Pinag-uusapan ito, kung dati ito, hindi malalaman ni Chester, ngunit pagkatapos niyang maging isang messenger ni Pluto, marami siyang mauunawaan. Halimbawa, ang sundalo ng Blood Buddha na nasa harap niya ay namatay dahil sa kanilang galit.
Pagkatapos ng kamatayan, ang mga kaluluwa ay hindi umalis sa katawan, na lumikha ng nakakatakot na eksena sa kanyang harapan. Nang si Chester ay palihim na bumubuntong hininga, bigla, ang madugong mga sundalong Buddha sa madla, na may isang malamig na ilaw na kumikislap sa kanilang mga mata, na direktang nakalock kay Chester. Nako! Lahat ng mga mata ay sumisindik na nakatingin sa kanya, nanginginig ang puso ni Chester at hindi makagalaw, at nanginginig ang kanyang buong katawan. Bagaman ang mga sundalong ito ng Blood Buddha ay matagal nang patay, mayroon pa rin silang kamalayan dahil sa kanilang mga hinaing at mga nagtatagal na espiritu. Lubos na nakakasakit ang pagkapasok ng hindi sinasadya sa kanilang natutulog na lugar. Naku, yari ako! Biglang nagpanik, at sinubukan ni Chester ang makakaya upang pakalmayan ang sarili. Matapos huminga ng malalim, hindi sinasadyang kinuha niya ang pang-akit ng tigre sa entablado bilang sandata, at kinakabahan na sinabi, mga tagapangalaga ng hukbo ng Bloody Buddha, hindi ko sinasadya na makasakit ng loob, napunta ako rito nang hindi sinasadya. Naaawa ako sa iyong karanasan, ngunit ang mga bagay sa nakaraan ng matagal, dapat na kayo magpahinga sa kapayapaan. Sa mga salitang ito, ang teksto ay magiging pangit na charms na nakatayo sa harap upang maiwasan ang dugo na lumulutang sa harap ni Chester. Ang kanyang katawan at mahigpit na hawak ang punyal, nang natrap ako sa kuwebang ito pumasok ako ng isang butas ngayon lang, kaya maaari ko lamang magamit ang mga charms ng tigre bilang sandata. Dang dang dang. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Chester ay ang dagwang hukbo ng Buddha sa harapan niya ay hindi umaatake, ngunit isa-isang yumuko at lumuhad ng diretsyo sa kanya. Ano? Sa oras na ito, si Chester ay ganap na natigilan. Ang daan-daang libong mga tropa ay nakaluhod sa harap niya. Masyadong nakakagulat. Mahirap na kumalma kung sino man ang gumagawa nito. Ano ang nangyayari? Makalipas ang ilang segundo, nag-react si Chester, nakikita ang alindog ng tigre sa kanyang kamay, at agad na niyang naintindihan. Kabanata 3114. Sinasabing ang mga sundalo ng Blood Buddha ay mahigpit na may disiplina at isinasaalang-alang ang mga order ng militar tulad ng isang bundok, at ang simbolo ng tigre ay sumasagisag sa kataas-taasang kapangyarihan ng monarkiya. Hawak ang simbolo ng tigre sa kanyang kamay, natural na siya ay itinuturing ng mga sundalong Buddha ng dugo na ito bilang master. Unawain nito, nagulat at natuwa si Chester. Sa susunod na segundo, inayos ni Chester ang kanyang lalamunan at marahang sinabi. Lahat ng mga general, bumangon kayo. Wow! Sa sandaling bumagsak ang boses, daan-daang libong mga sundalong dugong Buddha ang sabay na tumayo, walang iisang tugon, ang buong katawan ay napuno ng walang buhay na lamig, ngunit ang momentum ay nakakagulat. Kung may mga ibang tao sa malapit, tiyak na matatakot ka sa eksenang nasa harapan mo. Hindi ka panipaniwala na ang isang hukbo na namatay sa libu-libong taon ay maaari pa ring sumunod sa utos, ngunit nangyari ito. Sa kabilang panig, sa hangganan ng South Cloud Continent, sa Longmen Pass. Ang Longmen Pass ay isang fortress ng hangganan sa Southern Cloud Continent. Mapanganib ang kapaligiran, madaling ipagtanggol at mahirap atakehin. Mayroong isang tao bilang isang pass, at ito ay kilala bilang Wanfu. Gayunpaman, sa oras na ito, ang buong Longmen Pass ay nababalot ng malaking gulat. Nakita ko na sa ilang higit sa 10 milya sa labas ng lungsod, ang siksik na hukbo ng kamatayan ay patuloy na nagtitipon, at ang hininga ng kamatayan ang bumalot sa buong hukbo. Sa tore ng Longmen Pass, ang mga tagapagtanggol ng South Cloud ay naghihintay sa buong labanan, ngunit ang mukha ng bawat sundalo ay puno ng gulat mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Ang hukbo ng kamatayan sa harap mo, kahit na ang matapang at nakikipaglaban na tribo ng Raksasa ay hindi mapigilan sila, paano posible na talunin sila ng isang maliit na Dragon Gate? Upang malabanan ang hukbo ng kamatayan, ang mga tao sa Longmen Pass ay lumikas lahat sa ilalim ng pag-aayos ng mga nagtatanggol na general. Hindi lamang iyon, ang iba't ibang mga sekta sa Siam na mainland ay sumuporta din ng sunod-sunod. Sa sandaling ito, sa opisyal na kalsada sa hilagang kanluran ng Longmen Pass. Sina Daryl at lahat pati na si Yvette ay mabilis na dumarating. Pumunta ako. Sa sandaling ito, pagtingin sa Longmen Pass na hindi kalayuan sa harap, hindi mahalaga na si Daryl o Yvette, lahat ay natigilan.
Nakita ko na sa gate ng Longmen Pass lahat ng mga sundalo na nakatayo ng isang hanay ay pawang mga pader na isa-isang may hawak na mahabang mga espada. Ang Longmen Pass sa oras na ito ay masasabing nababantayan, tulad ng isang pader na tanso at isang pader na bakal, walang langaw na maaaring pumasok. Sa malawak na bukid ilang milya ang layo mula sa Longmen Pass, halos 1 milyong puwersa ng kamatayan ang nagtipon-tipon. Ang mga puwersang ito ng kamatayan ay ang lahat ng mga taong namatay sa Chaos Mountains 3 taon na ang nakakaraan, ang ilan ay mga sundalo mula sa mainland, at ang ilan ay mga mandirigma ng tribo ng Rakshasa. Nagbibigay ng pakiramdam na nasa impyerno. Sa isang malayong distansya, maaari mong pakiramdam ang isang malakas na aura ng kamatayan. Damit, ang jack na ito ay nakalap ng napakaraming patay na sundalo. Pagkalipas ng ilang segundo, tumigil si Daryl, binati ang lahat at si Yvette, at dali-daling pumasok sa Longmen Pass. Nang makapasok sila sa loob, nakita nila na maraming mga sekta ang darating, kasama ang daan-daang libo, ngunit ito ay hindi tugma kumpara sa hukbo ni Jack na milyon-milyong mga patay. Kakaiba. Tumingin si Daryl sa paligid, hindi lamang lihim na nakasimangot, ngunit ang Southern Cloud Continent ang nakataya, bakit hindi niya nakita ang Empress at si Quincy? Sa oras na ito ay hindi alam ni Daryl na ang emperador at si Quincy ay nabilanggo ni Kaiser. Basag. Tulad ng pag-ungol ni Daryl ng palihim, narinig niya ang isang tunog ng mga yabag na nagmumula sa labas ng lungsod, at pagkatapos ay may sumigaw. Mabilis tumatawag ang kabilang partido. Narinig ang tunog, ang mga masters ng martial arts ay natigilan, at pagkatapos ay lumipad sila at damapo sa pader ng lungsod, handa nang magsimulang makilala ang kalaban. Whoosh! Hindi makapag-isip ng husto si Daryl, hinimok niya ang kanyang panloob na puwersa na lumipad ng mataas sa kalangitan, at pagtingin sa labas ng lungsod, nakita niya ang hukbo ng milyon-milyong mga pagkamatay, dahan-daw ang sumulong. Narito ako upang makita kung gaano katatag ang mga patay na hukbo na ito. Isang malamig na tinig ang nagmula sa bibig ni Daryl, at pagkatapos ay winagiway niya ang Heavenly Halberd, at isang dagwang ilaw na nakakubli. Blood battle in all direction. Umungol si Daryl, hawak ang Heavenly Halberd at diretsyo na itinuro ang hukbo ng kamatayan. Kabanata 3115. Isang madugong ilaw, tulad ng isang kulog at kidlat, ay sumilip at sumabog sa milyon-milyong na hukbo. Nagkaroon ng isang marahas na dagandong, at halos 1,000 patay na mga sundalo ang lumipad. Nakikita ang eksenang ito, maging ang mga tagapagtanggol ng Longmen Pass o ang mga pangunahing sekta, labis silang nasasabik. Karapat-dapat itong maging sect master ng Elysium Gate, na may isang malakas na kasanayan, ang hukbo ng mga pagkamatay na ito ay hindi dapat matakot sa lahat. Haha, Daryl, tutulungan kita. Sa sandaling ito, tumawa si Dax, ang kanyang buong katawan ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban, at siya ay lumipad ng mataas sa kalangitan. Hawak ang isang palakol na sky-breaking axe, sumabog ng mga gininto ang ilaw, at sumabog patungo sa milyon-milyon hukbo ng mga patay. Boom boom boom. Sa isang dagandong, isa pang piraso ng hukbo ng milyon-milyong pagkamatay ay nahulog, halos 10,000 katao. Pagkakita sa eksenang ito, nagtawanan sina Daryl at Dax. Ano? Ang hukbo ng kamatayan ay hindi mahina. Gayunpaman, sa susunod na segundo, lumitaw ang isang nakakagulat na eksena. Isa-isang, nanginginig na tumayo ang mga napatay na sundalo. Ang mga sugat sa kanilang katawan ay mukhang nakakagulat ngunit walang bakas ng dugo na dumadaloy. Malinaw na, ang pagsiklab ni Daryl at Dax ngayon lamang ay hindi naging sanhi ng pangunahing pinsala. Wow! Bigla, ang buong Longmen Gate ay nagsara sa isang kaguluhan, at lahat ay natigilan. Ano ang nangyayari? Hindi ba pwedeng mamatay ang mga namatay na hukbo na ito? Kasabay nito, sina Daryl at Dax na nasuspend sa kalangitan, ay palihim na nakasimangot, ang kanilang mga mata ay puno ng solemna. Damit kung hindi sila mamatay ng ganito, paano mo ito lalabanan? Hahaha. Sa sandaling ito, sumabog ang tawa. Pagkatapos nakita ko ang isang figure na mabilis na lumilipad sa hukbo ng kamatayan, isang itim na nakasuot, isang baliw na hitsura, si Jack iyon. Daryl. Sa oras na ito, si Jack at Daryl ay nakaharap sa hangin, ang kanyang tono ay puno ng paghamak.
Ang tribo ng Raksasa ay bumagsak na, at hindi ka magiging kalaban ko kung magkaisa ka sa siyam na lalawigan ng mainland. Dapat kang sumuko ng masunurin. Pagsuko. Narinig ito, malamig na ngumiti si Daryl, sinalubong ang tingin ni Jack, walang takot, at kumalat ang kanyang boses sa madla, Jack, pinagkanulo mo ang tribo ng Raksasa at sumilong kay Pluto. Hindi na ito isang tao. Sumuko ka, hindi ka ba mas mababa sa iyo? Sinabi niya, hindi mapagpakumbaba o mapagmataas. Naghahanap ka ng kamatayan. Namula ang mukha ni Jack nang marinig ito, at pakiramdam niya ay labis siyang napahiya. Sa kanyang puso, hindi niya naramdaman na nagtaksil siya sa tribo ng Raksasa, at ang bibig ni Daryl ay pawang totoong salita, kung kaya ay hindi matitiis. Nararamdaman ang galit ni Jack, si Daryl ay hindi lang nagulat, at malamig na kinut siya, pinagtaksilan mo ang tribo at bumaling sa Hades. Ang mundo ay hindi natitiis. Kahit na mayroon kang isang hukbo ng milyon-milyong pagkamatay, ikaw ay mahirap lamang. Walang kaluluwang taksil. Patayin. Si Jack ay buong galit na galit at sumigaw ng galit. Ang buong hukbo ay umatake, at hayaan akong tumapak sa Longmen Pass, walang iiwanan buhay. Nang bumagsak ang boses, at ang milyon-milyong hukbo ng kamatayan ay sumigaw, sumugod tulad ng isang alon. Lumulutang sa hangin si Jack, kumikislap ang kabaliwan sa kanyang mga mata. Kahit na dumating si Daryl at ang mga pangunahing sekta, hindi nila mapigilan ang kanyang hukbo ng kamatayan. Lahat. Nakikita ang hukbo ng kamatayan na naghihimagsik, huminga ng malalim si Daryl, at binaling ang kanyang ulo at sinigawan ang mga tao sa Longmen Pass, ang langit ay mabubuhay magpakailanman, ang kasamaan ay hindi magwawagi, pumatay kasama ako. Ang boses ay nahulog, ang pangunahing mga pintuang bayan at ang mga gwardya sa Longmen Pass tulad lahat sila ay malakas na tumugon matapos mabuhayan ng dugo. Oo, ang kasamaan ay hindi magwawagi, pumatay. Sa susunod na segundo, ang lahat ay sumugod sa Longmen Pass at marahas na nakipaglaban sa hukbo ng milyon-milyong pagkamatay. Kabanata 3116. Si Daryl ay nasuspine sa hangin, pinapanood ang mabangis na labanan sa ibaba, lihim na nagulat. Nakita ko na ang bawat isa sa mga mandirigma sa kamatayan ni Jack ay sobrang matapang, sapagkat sila ay namatay, walang sakit, at ang ilan ay pinutol ang braso, at kahit walang ulo, ngunit nakipaglaban pa rin sila. Mayroong isang malaking pagkakaiba-iba sa lakas ng dalawang panig. Ang bawat master ng sekta ay kailangang makitungo sa 5 o 6 na sundalong namatay. Kaakibat ng espesyal na sitwasyong ito, lahat ng naroon ay medyo walang lakas. Hindi talaga sila mapatay ng mga mandirigmang ito, paano sila makikipag-away? Damit. Lihim na nakasimangot si Daryl, sobrang sabik din. Hindi ito gagana ng ganito. Dapat nating hanapin ang kahinaan ng hukbong ito ng kamatayan. Kung hindi man, hindi lamang ang Dragon Gate ang hindi babagsak ngunit ang buong Southern Cloud Continent, at maging ang buong mainland, ay mahuhulog sa apoy ng gyera. Ha ha ha. Nang si Daryl ay lihim na nababalisa, nakita niya si Jack na may nakakalokong tawa at tumingin ng diretsyo kay Daryl, Daryl, kita mo, ang aking hukbo ay walang talo, at walang sinuman sa mainland. Upang magawa, kahit natalo mo ang hukbo ng New World sa Black Cloud City dati, hindi mo ako mapipigilan. Ngayon ang araw kung kailan kayo at ang buong siyam na lalawigan ng mainland ay ganap na mawawasak. Bumagsak ang boses, at sumiklab ang figure ni Jack. Nag-flash at dumidiretso kay Daryl. Kung saan man dumaan ang figure, ang langit ay napupunit, at ang buong katawan ay napuno ng isang nakakatakot at masamang kapaligiran. Daryl, ingat ka. Mag-ingat ka. Nakikita ang eksenang ito, ang lahat at si Yvette sa ibaba ay hindi mapigilan ang pagbulalas. Bagaman napakalakas ni Daryl, si Jack ay alagad ni Pluto, at ang kanyang masasamang gawi ay napakasindek na hindi siya dapat maliitin. Tumawag ka. Nang makita si Jack na sumabog, si Daryl ay hindi lang naman nagulat. Nang makita si Jack na nagmamadali sa harap, nakita niya ang kanyang mga kamay na tumatawid, at isang yin at masasamang aura ang sumabog, na bumubuo ng isang berdeng apoy sa harap niya, na dumidiretso kay Daryl. Mabilis ang pagbaril ni Jack, at wala nang panahon si Daryl na mag-react. Agad siyang napalibutan ng dagat na ito ng berdeng apoy.
Sa loob nito, hindi maramdaman ni Daryl ang anumang init ngunit mayroong isang uri ng nanginginig na gulat sa kanyang kaluluwa. Ano? Ang berdeng dagat ng apoy. Pwede bang? Ito ang Netherworld Karma Fire. Nasunog hanggang sa punto na walang mga natitirang buto. Mabilis na kumawala. Sa sandaling ito, sa ibaba marami sa mga tao ang hindi mapigil ang mapasigaw sa bulalas, at ang kanilang puso ay isa-isang nanginag. Sa gulat, lahat ng mga masters ng sekta na pinakamalapit kay Daryl ay hindi nag-atubiling ilipat ang isa-isa sa kanilang mga numero, na iniiwasan ang mga ito patungo sa malayo. Nang makita ang eksenang ito, naging mas mayabang si Jack, at minisyon si Daryl ng malakas. Daryl, sino ang makakapagligtas sa iyo sa oras na ito? Netherworld Karma Fire, tulad ng sinaunang espiritu ng apoy ng demonyo, umiiral lamang sa mundo ng mga patay. Kapag ikaw ay nasunog, ang kaluluwa at katawan ay susunugan ng walang bakas, ito ay napakasindak. Gayunpaman, hindi alam ni Jack na ang Netherworld Karma Fire ay ibang apoy, at si Daryl ay hindi naman natakot. Netherworld Karma Fire. Nang makita ang nagngangalit na berdeng apoy, mabilis na napalibutan, itinaas ni Daryl ang sulok ng kanyang bibig at sinabing ng isang chuckle, Jack, sa palagay mo maaari mo akong patayin sa Nether Karma Fire, masyadong walang muwang. Nang sabihin niya ito, sinunog na ng nakapalibot na Netherworld Karma na apoy ang katawan ni Daryl, at nakita niya na ang buong katawan ni Daryl ay nabalot ng mga berdeng apoy, ngunit ang ekspresyon ni Daryl ay walang kaunting sakit ngunit nakakagulat na kalmado. Ano? Pagkakita sa eksenang ito, nanginginig ang puso ni Jack, at natigilan ang buong tao. Hindi natakot si Daryl sa Netherworld Karma Fire, paano ito magiging posible? Sa oras na ito ay hindi pa alam ni Jack, nagtataglay si Daryl ng White Lily Cold Flame sa kanyang katawan, na maaaring mapigilan ang iba't ibang sunog sa mundo, kaya't natural na hindi siya natatakot sa kanyang madilim na apoy ng karma. Kabanata 3117. At ang mas nakakagulat na bagay ay darating pa rin. Paglalaro sa akin, hindi ka kwalipikado. Isang malamig at mapanghamak na tinig ang nagmula sa bibig ni Daryl. Nang bumagsak ang boses gamit ang kanang kamay, isang puting apoy ang tumalon, mahinang ipinakita ang hugis ng isang lotus na bulaklak. Ito ay ang White Lily Cold Flame. Huhuho. Sa susunod na segundo, itinaas ni Daryl ang kanyang kamay, at ang White Lily Cold Flame na direktang bati sa nakapalibot na Nether Karma Fire, at sinamahan ng isang pagkabigla, ang Nether Karma Fire ay unti-unting nawala. Ano? Pagkakita sa eksenang ito, si Jack ay nabigla at natulala, ang kanyang mga mata ay mahigpit na tumingin kay Daryl, puno ng pagkamangha. Ngunit sa lalong madaling panahon, nag-react si Jack, nagmamadali ang pagpapakilos sa mga masasamang espiritu, na wala ang natitirang apoy ng Nether Karma, at sumigaw ng sabay, Daryl, kahit na maaari mong harangan ang aking Nether Karma Fire, hindi mo mababago ang sitwasyon ngayon. Ang Cursed Giant Spirit. Sa ilalim ng alulong, lumipad si Jack hanggang sa langit at sumigaw, at kasabay nito ang pagsulat ng isang serye ng mga inskripsyong ng masamang salita sa volley ng kanyang kanang kamay. Sa isang maikling panahon, ang langit at ang lupa ay nagbabago, at ang langit ay dumilim sa isang iglap. Ang masamang espiritu, mabilis na lumilitaw. Sa isang iglap lamang ng mata, ang mga masasamang espiritu ay nagtipon ng higit pa, at isang malaking balangkas ang nabuo. Ang balangkas na ito ay 12-dosenang metro ang taas, at may puting mga buto, na may malamig na masamang ilaw na kumikislap sa mga mata nito, na may hawak na dalawang mga espada na buto. Damit. Nakita ang malaking balangkas na ito, nagbago ang ekspresyon ni Daryl, laking gulat. Malinaw na naramdaman ni Daryl na sa malaking balangkas na ito, mayroong isang nakasisindak na kapangyarihan ng masamang espiritu, at ang masamang kapangyarihang kasamaan na ito ay mas malakas kaysa sa Hades Cauldron. Hindi pa rin alam ni Daryl na si Jack bilang unang puppet ni Pluto, ay binigyan ng mabigat na responsibilidad ni Pluto, kaya't nagturo siya ng maraming mga diskarte sa multo sa mundo, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Lord Kenny. Blood battle in all direction. Nakikita ang malaking balangkas na nagmamadali, hindi masyadong nag-isip si Daryl.
Matapos ang isang malakas na sigaw, ang kanyang panloob na lakas ay sumabog, hinawakan ng mahigpit ang heavenly halberd upang batiin siya, at nakita niya ang isang madugong ilaw na sumabog, hatiin ang mundo. Boom! Sa paningin na ito, ang pulang dugo na sinag ay nakabangga sa malaking kalansay, at isang malakas na pagkabigla ang tumalsik. Sa loob ng 1 kilometro, napuno ang alikabok, at maraming mga masters ng sekta at mga sundalong namatay ang lahat ay inalog. Sa alikabok at usok, naririnig lamang ang muffled snort ni Daryl, ang buong tao ay napailing din, lumilipad sa isang buong 100 metro bago mahulog sa lupa, ang kanyang katawan ay puno ng dugo at ang kanyang mukha ay napakamapatla. Bagaman siya ay nasugatan, malinaw na nadama ni Daryl na ang kanyang lakas sa loob ng espiritual na enerhiya ay nagpapakita ng mga palatandaan ng karamdaman. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang malaking balangkas na ito, na ang lakas ay sobrang kakilakilabot. Daryl, tutulungan kita. Sa sandaling ito, si Dax ay umuungol ng ligaw, at ang kanyang figure ay sumabog, hawak ang skybreaking axe ng mahigpit, at dumiretso kay Jack. Ang pagkatao ni Dax ay napakainit, siya at si Daryl ay magkakapatid, at sa sandaling ito, nakikita na naghirap si Daryl, hindi niya ito mapigilan. Dax. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon ni Daryl, at hindi niya mapigilan ang pagsigaw, huwag kang maging mapusok. Bagaman natanggap ng Dax ang skybreaking axe, hindi niya talaga naintindihan ang lakas ng skybreaking axe. Hindi katugma ni Jack. Sa nasabing iyon, susugod sana si Daryl upang pigilan ito, ngunit si Dax ay napakabilis, at sumugod na siya sa malaking balangkas. Isang pangkat ng mga masasamang gangster, lahat ay mamatay. Sumisigaw si Dax, hawak ang skybreaking axe at tinaas sa kalangitan, at mabagsik na hinampas sa malaking balangkas. Klang! Narinig niya ang isang malakas at malulutong na tunog, at ang malaking balangkas ay tinadtad at pinutol upang mabuo ang isang bakas, at ang malaking katawan ay kinilig din. Tila medyo nahihiya ito, ngunit sa katunayan hindi ito gaanong nakakasira. Sa susunod na segundo, nagrik ang malaking balangkas, at ang malamig na mga mata ay agad na nakakandado kay Dax, itinaas ang kanyang mga kamay, at ang malaking espadang buto ay nag-swing. Dahil sa sobrang lapit ng distansya, walang oras si Dax na umiwas, kaya't sa harap niya lang siya nakatayo. Bang! Ang malaking buto na espada ay nagbanggaan sa skybreaking axe, at si Dax ay nakita na lumilipad palabas tulad ng isang cannonball. Sa sandaling siya ay mapunta, isang masikip na dugo ang sumabog. Kabanata 3118. Galit. Mahigpit na hawak ni Dax ang palakol, nagpupumiglas na tumayo, at mabangis na nakatitig kay Jack, sobrang gulat din ng kanyang puso. Kahit na ang skybreaking axe ay hindi maaaring gamitin dito, at ang nagtatanggol na lakas ng malaking balangkas na ito ay masyadong abnormal. Haha! Sa pagtingin sa malaking balangkas na kanyang ipinatawag, at dinurog sina Daryl at Dax sa kanyang mukha, hindi kayang sabihin ni Jack na mayabang, at bulalas kumusta naman ang mga bayani ng mainland. Ano ang magagawa ng skybreaking axe? Hindi ba ito ay kapareho ng nakalaban ko? Matapos bumagsak ang boses, naglabas si Jack ng isa pang utos sa higanting kalansay. Ano? Sa isang iglap, ang malaking balangkas ay tumalikod, ang kanyang mga mata ay nakalock muli kay Daryl, at pagkatapos ay sumugod tulad ng isang malaking bundok. Sa puso ni Jack, si Daryl ang pinakadakilang kalaban. Matapos patayin si Daryl, si Dax ang susunod. Tumawag ka. Nang makita muli ang malaking balangkas na nagmamadali, hindi nag-isip ng husto si Daryl, hinihimok ang figure na mabilis na umatras, at sabay na binuksan ang enchanted pouch ng hayop. Haha, Daryl, pwede ka lang bang magtago? Hindi mapigilan ni Jack na manunuya ng malakas. Huminga ng malalim si Daryl at malamig na sinabi. Jack, huwag ka masyadong magmalaki, malakas lang ang loob mo dahil sa malaking buto na ito, ngunit huwag kang maging masyadong tiwala. Sa tingin mo ito magaling. Ang ibig kong sabihin nito ang iba ay hindi kayang wasakin ito. Haha. Narinig ito, si Jack ay puno ng paghamak, naglalaro ka lang ngayon. Ha! Bago siya matapos magsalita, inirapan niya ang harapan ni Daryl at napaatras. Whoosh!
Nakita ko na ang hangin sa harap ni Daryl ay biglang napangit, at pagkatapos ay isang manipis na figure ang lumitaw sa harap ng lahat, isang may asul na damit, isang magandang mukha, at isang masikip at perpektong katawan, na nagbibigay lamang sa mga tao ng isang uri ng lamig. Malamig na babae. Si Shiva ito. Mula nang lumabas ang Hades Cauldron, si Shiva ay nagsasaka dahil sa labis na pagkonsumo, at ngayon lamang siya ganap na gumaling. Pinag-uusapan kung saan, hindi balak ni Daryl na humingi ng tulong kay Shiva, ngunit ang sitwasyong nasa harap niya ay talagang hindi mapigilan. Wow! Ang pagkakita kay Shiva, alinman kay Jack o mga tao sa ibaba, lahat sila ay natigilan. Maraming lalaki ang tumingin ng diretsyo. Ano? Isang magandang dilag. Nako! Ang lakas ng aura niya. Ano ang isang malamig na ugali? Soft thought. Sa wakas, bumagal si Jack at tumingin kay Shiva pataas at pababa. Sino? Sino ka? Bilang isang puppet ni Pluto, malinaw na naramdaman ni Jack na ang magandang babaeng nasa harapan niya ay hindi mapigil ang mag-impose. Walang takot, ang lakas na nilalaman sa katawan ay tila nauugnay sa mundo ng aswang. Ang tumatakbo na namang aso ni Pluto. Ilang malamig na salita ang nagmula sa bibig ni Shiva. Habang nagsasalita siya, sumimangot si Shiva, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig na ilaw, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay, at ang temperatura ay bumagsak bigla sa loob ng 1 kilometro ng kanyang paligid. Wow! Sa susunod na segundo, may mga snowflake sa madilim na kalangitan, at sa kalangitan na puno ng mga snowflake, isang malakas na hininga ang mabilis na pumapasok. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, ang mga master ng pangunahing mga sekta na nakikipaglaban sa ibaba ay hindi maipaliwanag na nasa sabik, at sa parehong oras dahil biglang bumaba ang temperatura, naging mabagal din ang mga aksyon ng milyon-milyong mga sundalong mga patay. Kasabay nito ay naging seryoso ang mukha ni Jack. At ang malaking balangkas ay nadama pa ang banta, at umungol kay Shiva. Sa sandaling ito, isang pangkat ng asul na yelo na ningning ang lumitaw sa harap ng Shiva, na sumabog sa nakasisilaw na kinang, at pagkatapos, isang malaking asul na anino ng espada ang nakakulong. Sa susunod na segundo, sumirit ang malaking anino ng espada patungo sa malaking balangkas na nagdadala ng walang katapusang lakas. Nakita ko na ang asul na anino ng espada ay parang bulalakaw, halos mapunit ang kalangitan saan man ito dumaan. Sobrang lakas. Sa sandaling ito, nararamdaman ang lakas ng asul na anino ng espada, ganap na nawala ni Jack ang kanyang dating pagmamataas, ang kanyang ekspresyon ay kinilabutan. Malinaw na naramdaman niya na ang babaeng nasa harapan niya ay hindi isang bagay na makakalaban niya. Kabanata 3119. Ano ang stunt na ito? Sa parehong oras, ang mga masters ng mga sumusunod na sekta ay nagulat din. Napatingin silang lahat kay Shiva na nakalutang sa hangin, lahat ay natigilan. Boom! Sa sandaling ito, ang anino ng espada ay sumabog sa balangkas, at isang marahas na dagandong ang tunog, at ang malaking balangkas ay umatras ng 12 mga hakbang. Ang balangkas na ipinagtanggol laban sa takot ay may mga bitek, at pagkatapos ay nahulog sa lupa. Ito ay naging isang tumpok ng mga sirang buto. Tahimik. Tahimik ang madla. Sa sandaling ito, hindi mahalaga ito ay si Daryl o ang mga masters ng sekta, lahat sila ay hindi masabi ang kaguluhan. Mahusay kung talunin mo ang malaking balangkas na ito, walang pagsalang talo si Jack. Ikaw. Dinilat din ni Jack ng malapad ang kanyang bibig, puno ng kilabot. Imposible ito. Sinabi ng kanyang kamahalan na si Pluto na sa loob ng mainland walang sino man ang maaaring talunin ang cursed giant spirit, maliban kung siya ang general, o ang empress ng Hades na nakulong sa Cauldron of Hades. Posible bang siya? Sa pag-iisip nito, tumingin si Jack kay Shiva, na tumutulo ang malamig na pawis. Ikaw. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Shiva ay nakalock kay Jack, ang boses ay nahulog, at isang nakakatakot na aura ang sumabog sa katawan ni Shiva, na tinamaan si Jack ng isang palad. Ayan yun. Nararamdaman ang nakakakilabot na aura ni Shiva, nagulat si Jack, at wala siyang oras upang umiwas, kaya't hinawakan niya ng mahigpit ang mahabang espada sa kanyang kamay at sumugod sa unahan.
Si Jack sa oras na ito ay hindi naglakas loob na maging pabaya, hinihimok ang lahat ng panloob na enerhiya upang labanan. Bang! Sa lakas ng palad na nagsalpukan sa mahabang espada, naramdaman lamang ni Jack ang isang maladagat na lakas na nagmumula sa kanya. Ngumuso siya, at ang katawan ay inalag pabalik ng 12-dosenang mga hakbang, ngunit mabilis siya nakabawi. Ang espada ay nabasag. Ito. Ang lakas na ito ay napakasindik, ginamit ko na ang lahat ng aking lakas, at bahagya itong harangan. Sa oras na ito ay halos umiiyak na si Jack na walang luha, paano niya hindi maaasahan na maaaring mag-anyaya si Daryl ng ganoong nakakatakot na katulong. Dam! Lihim na nakasimangot si Shiva, at nagawang hadlangan ng kabilang partido ang kanyang palad. Tila maraming gawain ang nagawa sa kanya ni Pluto. Si Daryl na umatras sa gilid, ay nagpakita rin ng ngiti sa sandaling ito. Haha! Si Shiva ay napakalakas, ang Jack na ito ay wala ng lakas upang lumaban, at kapag si Jack ay namatay, ang hukbo ng kamatayan na ito ay isang pangkat ng mga walang laman na alikabok, kaya't hindi na kailangang mag-alala. Mukhang sinundan mo ang Pluto at natutunan ng maraming kasanayan. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Shiva, at sa sandaling bumagsak ang boses, itinaas ni Shiva ang kanyang kamay at mahigpit na hawak ang isang ice sword. Ang espada ng yelo na ito ay ganap na nakakubkob mula sa loob na nagpapalabas ng walang katapusang nagyeyelong enerhiya. Pagkalabas ng espada na ito, bumagsak muli ang temperatura sa paligid. Nako! Nararamdaman ang layunin ng pagpatay na tumagos sa katawan ni Shiva, malamig na pawis ang noo ni Jack, at hindi niya mapigil ang lunukan ang kanyang laway. Mas masahol pa, ngayon lang, sinubukan ko ang aking makakaya upang harangan ang palad. Ngayon ang kabilang partido ay seryoso at siya ay patay na. Hindi nagsalita si Shiva ng kalokohan, ang kanyang maesla na katawan ay nag-flash tulad ng isang bulalakaw ng nyebe, isang nakasisilaw na ilaw ng espada ang sumabog mula sa ice sword at sinaksak kay Jack. Si Jack ay walang oras upang pag-isipan ito, at mabilis na hinimok ang kanyang panloob na puwersa na magbigay ng proteksyon sa harap niya. Bang! Mabilis na tumama ang ilaw ng tibak sa proteksyon na kalasag, at agad na nasira ang proteksyon na kalasag, at pagkatapos ay sumigaw si Jack, ang buong tao ay nagulat at lumipad ng isang buong 100 metro ang layo. Pagkatapos ay bumagsak siya ng malakas sa lupa. Ngayon pa lang, nang labanan niya ang palad ni Shiva, naubos na ang lakas ni Jack. Sa oras na ito, nakaharap sa ice sword ng Shiva, hindi niya ito mapigilan. Pof! Sa sandaling mapunta siya, si Jack ay nagbuga ng isang dugo, ngunit ang dugo ay itim. Siya ay naging isang puppet ni Pluto at hindi na isang tao, kaya't ang dugo ay hindi na maliwanag na pula. Kabanata 3120. Si Jack ay tinamaan ng husto, at ang hukbo ng milyon-milyong pagkamatay ay tumigil din. Wow! Sa parehong oras, sina Daryl at Dax, pati na rin ang lahat na naruroon, ay nasa sabik din. Jack! Sa ilalim ng nakasisigla, anino ng hangin sa bundok papunta sa kalangitan, na nakadirekta kay Jack ay nagsabi. Jack, sinabi ko, ikaw ay isang basura, walang magandang wakas. Sinabi ni Daryl na nakadirekta kay Shiva na sumigaw. Patayin mo siya kaagad. Sa oras na ito, nais ni Daryl na gawin ito mismo, ngunit alam din niya na si Jack ay isang puppet ni Pluto na may special na pangangatawan na naiiba sa mga ordinaryong tao. Sa kanyang sariling kakayahan, hindi niya talaga siya mapapatay, ngunit iba si Shiva, siya ang Ice Queen of Netherland, at maging si Pluto ay natatakot sa kanya. Nang bumagsak ang boses, ang nakapaligid at si Dax at lahat ay nasa sabik din at sumigaw. Oo, patayin mo siya. Ang scum na ito ay isang sakuna para sa mainland. Hindi sayang mamatay. Direktang pinuhin ang mga buto at gawin abo. Nararamdaman ang pagpatay na layunin ng lahat, pawis na pawis si Jack at naupo sa lupa, hindi na makatayo. Tumawag ka. Si Shiva ay tinitigan si Jack ng mahigpit ng walang kaunting pagbabago-bago, malamig at mayabang, ang mga sumilong sa Pluto ay hindi magtatapos ng maayos. Tanggapin ang iyong kapalaran. Nang sinabi, ang figure ay bumaba ng mahina, at hinawakan ni Shiva ang ice sword sa kanyang kamay, dahan-dahan ang lumipat patungo kay Jack. Sumiklab ang malakas na enerhiya sa buong paligid. Damn it!
Napalunok si Jack, nanginginig sa matinding kaba at pagkatapos ay nagmakaawa ng awa, naguluhan ako sandali at sumilong kay Pluto. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon pagkatapos magdasal para sa susunod. Bagaman hindi sinabi ni Shiva kung sino siya. Ngunit si Jack ay hindi isang tanga, at mahuhulaan niya ito kapag ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang babaeng nasa harapan niya ay ang Ice Queen ng Netherland na nakakulong sa Hades Cauldron. Maliban sa kanya, walang sino man ang maaaring saktan ang kanyang sarili tulad nito sa loob ng 2 mga stroke. Ang ilang mga bagay ay hindi may save ng panghihinayang. Mahinang nagsalita si Shiva, na may isang matatag na tono at walang puwang para sa negosasyon. Nang bumagsak ang boses, diretsyong tinusok sa puso ni Jack ang ice sword. Tapos na, tapos na. Nagpanik na papikit si Jack sa kawalan ng pag-asa. Pagkakita na si Jack ay matutusok ng ice sword, biglang, isang kakilakilabot na aura ang sumabog mula sa hindi kalayuan, at kasabay nito, isang malungkot na tinig ang tumunog. Ang mga nasasakupang hinahanap ni Pluto ay talagang mas mababa sa isa. Bumagsak ang boses, at isang itim na anino ang sumilip, hamarang sa katawan ni Jack. Nakita ko ang taong ito na nakasuot ng itim at gintong nakasuot na may pattern na dragon na nakaukit dito, ngunit ang dragon ay mukhang masama, at ang kanyang matikas na mukha ay puno din ng masasamang espiritu. Ito ay Donahue. Siyempre, ang Donahue sa oras na ito ay mukhang Florian pa rin. Ano? Bigla, ang mga mata ng madla ay nakatuon sa Donahue, isa-isa nang nagulat. Ito ang taong ito muli, at tila naging mas malakas. Lihim ding nakasimangot si Daryl, tumaas ang kanyang panloob na galit. Siya ang dumungi sa Saint Cynthia, ngunit siya ay biglang lumitaw. Sino ang gumagawa ng gulo? Naghahanap ng kamatayan. Sa wakas, nanguna si Shiva sa reaksyon, malamig na sinabi, at diretso itong tinusok kay Donahue. Nang makita ang bilis ni Shiva, si Donahue ay hindi naman nagulat, sinampal ito ng kanyang kamay at hinampas ito sa dulo ng espada. Klang! Naririnig ang isang malinaw na tunog, nanginginig ang katawan ni Shiva, at napailing siya ng higit sa 100 mga hakbang, at ang ice sword sa kanyang kamay ay napunit din sa mga piraso. Ano? Nang makita ang eksenang ito, parehong Shiva at Daryl ay nagulat. To be continued. Salamat sa pakikinig. Abangan ang susunod na kabanata.